gift o regalo ng Diyos sa atin, sa ating buhay dito sa sanlibutan. Pinagkakalooban tayo ng kalakasan, ng kalusugan, na lahat ng mga material na bagay at higit sa lahat sa darating kung papaano ang ating Panginoong Kristo ay binuhay na maguli. Darating din tayo doon sa punto na yon, no? At kung papaanong siya'y umakyat sa langit, gayon din naman tayo, aakyat din naman sa langit. Kaya sa gitna ng ating mga gawain sa iglesia, naway manatili tayong matibay, masigla, may kagalakan ng paglilingkod sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tapat at gumaganti at nagbibigay buhay sa lahat ng nananatili sa Kanya. Kaya sa umagang ito, tingnan natin ano nga ba yung mangyayari sa katawan ng tao kapag ka ito'y namatay. No? Gaya ng ating paksa kung papaanong ang ating Panginoong Kristo ay yung binuhay na maguli ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. Punta muna tayo ngayon sa tao. Ano ba ang mangyayari sa katawan ng tao kapag ka siya ay namatay? Sa 1:11:39, ang sabi, mabubulok. No? Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid niya yung namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw na siya ay namamatay. Ito si Lazaro, kaibigan ng Panginoong Kristo. No? Namatay na siya, pero wala doon sa oras ng kamatayan niya, wala doon ang Panginoong Kristo. Kaya nga sabi ni Marta, Panginoon, kung nandito ka, sana hindi namatay si Lazaro. No? At ngayon, nung puntahan ng Panginoong Kristo, nalaman niya na namatay na si Lazaro, at ang sabi ni Marta, nabubulok na. Bakit? Kasi 4 na araw nang nakalibing. No? Nabubulok na. So, ibig sabihin, may amoy na yon. No. Maring hindi naman na binalsa mo, kundi inilibing na. Kaya ang sabi ni Marta, nabubulok na. Kaya, yung sinabi na yon, na si Lazaro ay nabubulok na dahil 4 na araw ng patay. Ibig sabihin, sa pananaw ng tao, tapos na, wala nang pag-asa na muling mabuhay sapagkat nabubulok na nga. Ang sabi nga ni Marta, nabubulok na yung aking kapatid eh. Kaya nasa isip niya, wala nang pag-asa para buhayin pa sapagkat nabubulok nga. Ngunit inutusan ng Panginoon Kristo, no? Na alisin yung bato. Gusto niyang makita. Kaya anong ginawa? Tinawag niya, Lazaro, halika. Nabuhay ang ating si Lazaro na hindi nabulok kasi nandoon yung panunumbalik, yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya ano man yung dati niyang kalagayan nung siya'y buhay, ganun pa rin siya nung siya ay buhayin ng Panginoong Kristo. Makikita natin na ang tao, merong kabulukan, merong katapusan. Ngunit, ang Diyos ang may kapangyarihan para magbigay muli ng buhay. Kung ating titingnan, doon sa paksa, si Kristo hindi nakakita ng kabulukan. Pero ang tao, nakakita ng kabulukan. Ganyan naman ang proseso ng tao. Pagka namatay, mabubulok siya. No? Ganyan din naman yung nangyari kay Lazaro. Binuhay, pero mamamatay muli. Diba? Anong pagkakaiba? Si Kristo, ang sabi nung buhay maguli, umakyat sa langit, na natiling buhay. Si Lazaro na binuhay ni Kristo, hindi ibig sabihin hindi na siya namatay. Namatay pa rin siya. Sapagkat nasa katawang lupa pa rin siya. Dinagdagan lang. Dinagdagan siya ng buhay, may extension yung buhay niya, pero darating pa rin sa kamatayan. Pero ang Panginoon Kristo, nasa langit, binuhay ng Diyos, pero hindi na muling namatay. Parang lagi naman yun, na sa hula pa rin sa matandang tipan, di ba? Sinasabi naman yun na sa aklat ng mga awit, doon marami nakasulat doon na tungkol sa Panginoong Kristo.
Ang sabi doon, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, na titiisin man ang iyong banal, ay makakita ng kabulukan. Meron ng hula. Hindi pa nagkakatawan tao ang Panginoong Kristo, may mga hula na sa Kanya. Na darating yung panahon na siya ay papatayin, na siya ay lilibing, pero hindi siya makakakita ng kabulukan. At ang katuparan noon, nung siya nga ay isugo na at nung siya ay parusahan, patayin, doon na nangyari yung katuparan na ang sabi, yung iyong banal ay hindi hahayaan na makakita ng kabulukan. So, titingnan din natin, pagdating sa kamatayan, parang buto ng halaman, di ba? Yung buto, pagka nilagay mo sa lupa, ibinaon mo sa lupa, anong mangyayari doon sa buto? Mabubulok yan. Diba? Sa ilalim ng lupa, mabubulok. Pero, mula doon sa nabubulok na buto, merong bagong sisibol na halaman. Ganon din naman sa atin. Ang tao, darating sa kabulukan, pero magkakaroon ng bagong katawan. Kung paano yung halaman, yung buto, nabubulok, pero meron lilitaw na bago. Gayon din naman tayo. Mula sa butong yon, sisibol ang bagong halaman. At saan pa mauwi ang katawan ng tao kapag siya ay namatay? Sa alabok kinuha, sa alabok din iuwi. Sa Genesis 3:19, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. So malinaw na ang tao ay mula sa alabok at sa alabok uuwi. Ibig sabihin, sino man talaga, yung kalagayan ng tao, mamamatay siya, mabubulok ang katawan, babalik sa lupa, pero yung epekto, ito yung kasi yung epekto ng kasalanan. Kung bakit nabubulok, nagkaroon ng kamatayan ang tao dahil sa kasalanan. Yung kabulukan at kamatayan. Ito yung buhay sa lupa na pansamantala lamang. Kaya habang tayo nabubuhay, dapat tayong lumapit sa Diyos. Dapat tayong patuloy na manampalataya sa Diyos, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat alam natin darating yung panahon na tayo ay babaguhin mula sa pagiging nauwi sa alabok, no? Nakasubsob, ang sabi, binasa kanina sa 44:25 ng awit, nakasubsob doon yung ating kaluluwa sa alabok, yun yung babalikan, bubuhayin para palitan ng bagong katawan. Kaya para ding sa isang, kung titingnan din natin yung tao at ang Panginoong Kristo. Ang tao, kung halimbawa sa kahoy, yung kahoy, lagay mo lang dyan sa lupa, ulanin at arawin, ano ang mangyayari doon sa kahoy? Madudurog na siya, di ba? Madudurog na siya. Mauuwi din sa alikabok, tatangayin na ng hangin. Pero ang Panginoong Kristo, may tutulad natin sa isang ginto, sa isang diamante. Lumipas man ang mahabang panahon, ginto pa rin siya. Diamante pa rin siya. Ganon ang ating Panginoong Kristo na natili, no? Kahit lumipas yung panahon, ay nanatili na siya ay buhay nandoon sa luklukan ng ating Diyos Ama. Ito yung larawan ng buhay kay Kristo. Kaya kung tayo'y mananatili lamang sa kalagayan ni Adan, si Adan na bilang inihilong tulad sa atin, si Adan na tao, namatay, nauwi sa alabok, gayon din naman tayo. Ngunit tayo kay Kristo, tayo ay may pag-asang makabahagi doon sa buhay na hindi nakakita ng kabulukan. Di ba? Yung una nating pagkatao kay Adan, namatay si Adan, nauwi sa alabok, tayo rin, ganun din ang mangyayari sa atin, mauwi sa alabok. Yung ikalawang tao, ang Panginoong Kristo, ikalawang Adam, namatay,
pero hindi nakakita ng kabulukan, umakyat sa langit, mauuwi din tayo sa ganong kalagayan. Na darating yung panahon na tayo ay bubuhayin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo at tayo ay makakasama doon sa langit. Ngayon, sino yung binuhay? Maliwanag naman yun. Kung sino yung binuhay na maguli ng Diyos na hindi nakakita ng kabulukan? Sa Gawa 13:33 hanggang 35, yun ang ating Panginoong Kristo. Na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus. Gaya naman ng nagsusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay naging anak kita. At tungkol sa muling binuhay niya, upang ngayon at kailan may huwag nang magbalik sa kabulukan, ay nagsalita siya ng ganito, ibibigay ko sa iyo ang banal at tunay na mga pagpapala ni David, sapagkat sinabi rin naman niya sa ibang awit, hindi mo ipagkakaloob na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. So itong sa Gawa, kinot lang din yun nandoon sa aklat ng mga awit. Sapagkat doon maraming talata na nagpapahayag na ang ating Panginoong Kristo, yung anak ng Diyos na yon, mamamatay siya pero hindi makakakita ng kabulukan. No? Katuparan ng mga hula doon sa Lumang Tipan. Mula sa Lumang Tipan, nagkaroon ng katuparan sa Bagong Tipan, doong isugo na ang ating Panginoong Kristo at patayin. Ang sabi nga, doon sa awit, ikaw ay aking anak. No? Hindi mo ipagkakaloob na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Nang ang Panginoong Kristo ay muling buhayin, hindi siya bumalik doon sa dating kalagayan na namatay ulit. Pero si Lazaro, makita natin, binuhay pero namatay ulit. Hindi siya nabulok tulad ng ibang tao. Siya ay nabuhay na may walang hanggang buhay. Si Kristo ay hindi lamang binuhay, siya ay binuhay upang hindi makakita ng kabulukan. Kaya ganoon din naman sa atin. Lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay may pag-asang makabahagi sa Kanyang buhay na walang hanggan. Parang isang kandila rin, no? Kandilang muling sinindihan. Yung kandila, maaari mong sindihan yan eh. At yung apoy nun, pag nahipan ng hangin, maaring mamatay. Pag namatay ang apoy, pwede mo ulit sindihan. No? Parang ganun din sa tao, tayo binigyan ng buhay, darating yung panahon na tayo mamamatay, pero muling rin namang bubuhayin. Pero ang Panginoong Kristo, parang araw. Ang araw ba'y nawawala? Yung bang liwanag ng araw ay nawawala? Lumilipat lang sa kabilang mundo. No? Di ba, umiikot ang mundo? Kapag gabi na, hindi nakikita yung araw, hindi nagbibigay ng liwanag sa atin, pero nandun lang sa kabila. Pero hindi yung araw, hindi nawala, nandun pa rin. Parang ganun ang Panginoong Kristo. No? Kapag ang araw ay nasa kabilang panig ng mundo, ang liwanag nito ay natatakpan ng mundo. Kaya hindi natin ito makikita, pero nananatili ang araw at di mawawala. Ganito yung pagkabuhay ni Kristo. Hindi pansamantala, kundi walang hanggan. Siya ang binuhay na maguli ng Diyos na hindi na muling namatay o nakatikim ng kamatayan, kundi kapiling ng Ama doon sa langit. Ano pa ang sabi? Sa 1:1936, ano pang nangyari sa kanya? Kahit tinusok ng sibat at ipinako, ni isa mang butoy di nabali. No? Ito, talagang nangyari sa Panginoong Kristo. Ang sabi doon sa 1936, sapagkat ang mga bagay nito ay nangyari upang matupad ang kasulatan, ni isa mang buto niya ay hindi mababali. So nasa kasulatan na naman, doon sa Matandang Tipan. Mga hula sa Matandang Tipan na hindi pa nangyayari, kundi nangyari noong panahon na isugo ng ating Panginoong Kristo. Nang ipako ang ating Panginoong Kristo
sa krus. Kahit namatay, hindi nabali ang kanyang mga buto. Yun ay propesya na doon sa lumang tipan. Ang sabi doon sa awit 34:20, kanyang iniingatan ang lahat niyang mga buto. Wala isa man sa mga yaon na nababali. So, awit, matandang tipan, hula yun, nangyari sa ating Panginoon Kristo nang siya ay patayin, no? Tusukin, sinibat. Dito ay pinapakita na ang ating Panginoon Kristo ay banal at siya lamang yung tamang sakripisyo para sa kasalanan ng sanglibutan. Ito ay katuparan ng mga tipan at propesiya. Ang pagkakatupad ng kasulatan ay nagpapatunay na ang lahat ng ginawa niya ay ayon sa plano ng Diyos. Diba? Kasi noon pa man, nasulat na tungkol sa ating Panginoon Kristo. Nagkaroon na lang katuparan nung siya ay isugo na. So, ito rin sinasabi sa banal na kasulatan. Nung unang panahon sa matandang tipan, kapag ka dumarating yung araw ng Paskwa, di ba, meron silang pinagsasalo-saluhan. Nag-iihaw sila ng tupa, ng korderong pang Paskwa. Alam nyo ba na ang korderong pang Paskwa na kanilang pinagsasalo-saluhan, ni isang buto noon hindi binabali. Sapagkat yun ang utos. Ang sabi doon sa Exodo 12:46, sa loob ng bahay, kakanin ang korderong pang Paskwa. Huwag ilalabas kahit kapiraso nito at huwag ding babaliin kahit isang buto. Nung pala ganoon, no? Panahon nila Moises, pagka ginugunita nila yung araw ng Pasko ay Passover, yung kanilang pagkakabihag doon sa Egypt. Nagkaroon sila ng kalayaan, kaya inaalala nila yon. Yun yung araw ng Pasko, no? Nakarugtong noong hapunan ng Panginoon na ginanap. So, natalaki na noong nakaraan Santa Cena yon. So, doon pala, pagka meron silang salo-salo, sa araw ng Pasko, hindi binabali ang buto. Sapagkat yung korderong pang Pasko, doon ipinakikita na darating ang panahon na hindi lang yung hayop na yun ang siyang magiging sakripisyo, kundi ang korderong pang Pasko tumutukoy din sa ating Panginoong Kristo. Siya ang siyang naging sakripisyo, binigay ng Diyos para sa katubusan ng ating mga kasalanan. At kung paanong yung hayop noon, literal na hayop, hindi binabali ang buto, gayon din naman. May mga hula at nangyaring katuparan na hindi nabali ang isamang buto ng ating Panginoong Kristo. So, yung korderong Pasko na inutos ng Diyos sa Israel, nito ay kakainin sa loob ng bahay, hindi ilalabas, higit sa lahat, hindi babaliin ni isamang buto. Ito'y utos na hindi lamang simpleng panuntunan, kundi may malalim na kahulugan na tumutukoy sa ating Panginoong Kristo. Siya yung korderong pang Paskwa na hindi nabali ang buto kahit siya ay sinibat o tinusok. No? Si Kristo ang tinatawag na kordero ng Diyos na inialay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At tulad ng korderong pang Paskwa, siya man ay nagkaroon ng katuparan ng utos na ito nang siya ay ipako sa krus. Bagamat ang ibang kasama niya, binalian. No? Yung mga kasama niya, binalian ng buto yung mga kasama niya nakapako doon sa krus Pero siya ay hindi nabalian ng buto. Ito ay nagpapatunay na si Kristo ang tunay na katuparan ng korderong pang Paskwa. Kung paano ang kordero na walang kapintasan ay hindi dapat baliin ang mga buto, si Kristo rin ay naging ganap na handog. Banal, malinis, buo, na inialay para sa atin. Dito rin natin makikita yung kaugnayan ng pahayag na yung binuhay na maguli ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. Si Kristo ay namatay, ngunit muling binuhay ng Diyos at hindi nakaranas ng kabulukan. Ang kanyang katawan ay iningatan
maging sa kanyang kamatayan. Binanggit sa mga hula at nagkaroon ng katuparan na hindi binali ang kanyang mga buto. Ngayon, inabutan ba ng kabulukan yung kanyang katawan? Hindi nakakita ng kabulukan. Sa Gawa 13:37, datapwat yaong binuhay na maguli ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. So siya namatay, muling binuhay ng Diyos, pero hindi nabulok yung kanyang katawan. Makikita natin kay Lazaro. Si Lazaro 4 na araw, ang sabi ni Marta, nabubulok na yon. Ang Panginoong Kristo 3 araw, pero hindi nabulok. Hindi siya nakakita ng kabulukan sapagkat nandoon ang pagpapala ng Diyos sa kanya. Hindi siya tulad ng karaniwang tao. Pinapakita rito na ang Panginoong Kristo ay may natatanging kalikasan at kapangyarihan. Siya yung katuparan ng hula sa lumang tipan. Ang kanyang pagkabuhay na maguli ay patunay ng kanyang tagumpay laban sa kamatayan at sa kasalanan. Para sa atin, ito ay magbibigay ng pag-asa na ang sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan at hindi mananatili sa kabulukan, kundi mabubuhay na kasama niya magpakailanman. Parang isang, halimbawa, meron tayong cellphone, no? Na virus, totally crash, no? Ayaw nang sumindi. Pero doon sa mga mahuhusay na mga technician, kung para sa atin patay na, parang wala nang pag-asa, pero may sikreto pala, merong mga reset button. Pag ginawa, merong lang pinindot, mare-reset na yon. Parang nung una akala mo wala nang pag-asa, patay na, pero meron pa pala. Nung ma-reset na mahuhusay na mga technician, sumindi, na-recover lahat, parang bago. Ganon din naman tayo. No? Darating yung panahon na parang wala nang pag-asa, nauwi na sa alabok eh. Pero sa Diyos, hindi. Sa isang kisap mata lang, mabubuhay tayo. Parang si Kristo, kahit siya namatay, muling binuhay ng Diyos, ay hindi na nabulok. Walang kabulukan, walang sira, at ganap na buo. Kaya tayo man, ganun din. Napansamantala, darating din sa kamatayan, pero muling bubuhayin. Sa ating buhay, maraming sitwasyon yung mga problema, kasalanan, kabiguan, pero yun ay pansamantala lamang. No? Darating din yung panahon, ang sabi nga sa banal na kasulatan sa Apokalipsis, wala nang luha, wala nang kamatayan, wala nang hirap pa man, sapagkat tayo babaguhin ng Diyos. Ngayon, saan naroon ang ating Panginoong Hesukristo na bunuhay na maguli ng Diyos? Sa 1:13, ayun, yung pala yung Bible study natin kanina, ano? At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. So sinabi mismo ng ating Panginoon Kristo na walang ibang tao ang nakaakyat sa langit sa sarili niyang kakayahan. Diba? Siya lamang bilang anak ng tao at anak ng Diyos ang nanggaling sa langit at may otoridad na bumalik doon sapagkat taga doon talaga siya. Taga langit siya. No? Ipinakikita nito yung natatanging posisyon ng ating Panginoong Kristo na siya rin yung ugnay o link ng tao sa Diyos. Siya rin ang nagbibigay daan para sa buhay na walang hanggan. Kaya ito'y nagpapakita na ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan ay natatamo lamang sa pamamagitan ni Kristo, hindi sa sariling gawa ng tao. Ang sabi nga ng Panginoong Kristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Siya na umakyat sa langit,
siya ang ating tagapamagitan. Hindi tayo raw makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya, sapagkat siya ang daan para tayo makapunta rin kung paano siya umakyat sa langit. Sa pamamagitan din niya, ang sabi niya, siya ang daan, makakarating din tayo sa langit. Parang sa isang malawak na ilog. Paano ka makakarating doon sa ilog? Dahil hindi kayang languyin ng tao. O sa isang dalawang bangin sa bundok na may bangin sa pagitan, gusto mo makatawid doon sa kabilang bundok. Ano ang paraan para ikay makatawid doon sa kabilang bundok? Ano ang paraan para ikay makatawid doon sa kabilang pampang? Kailangan mo ng tulay. Yung tulay ang siyang magsisilbing daan mo para makarating ka doon sa kabilang bundok o sa kabilang pampang. Kailangan mo ng tulay. Ganun din ang Panginoong Kristo. Si Kristo ang ating daan, si Kristo ang ating tulay para makarating tayo doon sa langit na kanyang kinaroroonan ngayon. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So yun ang dapat na sampalatayanan natin na siya talaga ang ating tagapamagitan sa Diyos. Si Kristo yung tanging tulay upang makarating tayo sa kabilang pampang, doon sa langit. Walang ibang daan, kaya ang pagtitiwala at pagsunod sa Kanya ay kailangan para tayo ay makatawid. Bakit siya binuhay na maguli ng Diyos? Upang patunayan na ang Panginoong Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Upang ipakita na tinanggap ng Diyos ang kanyang sakripisyo. Upang magbigay siya ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos laban sa kamatayan. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, saan naroroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroroon o kamatayan ang iyong tibo? Walang kapangyarihan kay Kristo ang kamatayan at ang tibo nito. Kaya binuhay na maguli ang Diyos, ang Panginoong Kristo upang maging pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Kung walang pagkabuhay na maguli, mawawalan ng saysay ang ating pananampalataya. Kaya ito ang isa sa pinakamahalagang pangyayari sa lahat ng mga mananampalataya. Nasaan ngayon ang ating Panginoong Kristo? Next. Nakaupo sa kanan ng Diyos. Sa Colosas 3:1, kung kayong ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So itong talatang ito ay tumutukoy dun sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. No? Ng mga mananampalataya rin sa pamamagitan ni Kristo. Bilang mga sumusunod kay Kristo, dapat nakatuon yung ating puso't isipan sa mga spiritual at pangwalang hanggang buhay. Hindi pansamantala, no? Hindi tayo nakatuon yung ating isip dun sa mga bagay na pansamantala lamang. Kaya nga sabi, kung kayo ngayon muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ang mga bagay na nangasa itaas. Alin yung mga bagay na nangasa itaas? Yung ating mga ginagawang paglilingkod sa Panginoon. No? Para tayo makarating doon, kinakailangan muna tayong maglingkod sa Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoong Kristo, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Diba? Kailangan hanapin muna natin yung mga bagay na yan. Paglingkuran natin ng Diyos. Sapagkat, ano rin sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Kaya ipinakikita dito na yung focus ng isang lingkod ng Diyos ay hindi
lamang doon sa mga bagay na pang material, kundi higit sa lahat, patungkol sa langit na kasama yung buhay natin ay ipinaglilingkod sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Doon tayo nakapokus. Nakapokus yung ating isip sa mga bagay na pang-espiritual, pang-matagalan. Hindi yung bagay na narito sa lupa. Hindi masama, maghangad ka ng mga bagay na magandang buhay dito. Hindi masama. Ang mahalaga, huwag mong pabayaan naman yung iyong tungkulin. Baka ipinagpapalit mo na yung iyong tungkulin doon sa mga bagay na material na pinag-iisip lamang ng tao. Diba? Pang-espiritual. Parang sa isang estudyante, kung ang gusto niya makakuha siya ng scholarship, nakapokus siya doon sa kanyang pag-aaral. No? Gusto niya makamit niya yung mataas na karangalan. Kasi hindi ka makakakuha ng exam kung mababa ang grades mo. Merong grades na dapat na mapanatili ka para makakuha ka ng exam para sa scholarship. O mismo, kapag ka ikaw ay nandun sa top honors, nandun ay chance mo na makakuha ng scholarship. So, ano ang gagawin ng isang estudyanteng nagnanais na makakuha ng scholarship? Nakapokus lagi yung kanyang isip sa pag-aaral. Kapag ka maraming mga magiging sagabal, no? Hindi niya papansinin yun. Kung mayroong mga barkada, kaibigan na magyayaya para lang sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, ano? Mapapasama pa siya, hindi niya papansinin yun. Hindi magiging sagabal yung lahat ng bagay na yun, kundi magpo-focus siya, hindi niya pababayaan yung kanyang pag-aaral para mapanatili niya yung mataas na marka. So ganun din naman ang isang taong nagnanais, tayong lahat, nagnanais tayo, ang focus natin, makamit yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Paano nating makakamit yun? Na kailangan, nananatili rin tayo doon sa mga paggawa ng kabanalan, paggawa ng mabuti, pagtupad sa ating mga tungkulin. Diba? Kaya yung isang estudyante na nag-aaral para doon sa mataas na marka o scholarship, hindi siya nakatuon doon sa distraction ng paligid, hindi siya doon sa kundi doon sa pinakamahalagang goal niya. Doon siya lagi naka-focus. No? Ganon din tayo bilang Kristiyano. Nakatuon yung ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas kaysa doon sa pansamantalang kaligayahan dito sa sanlibutan. Hindi pinababayaan ng tungkulin sa Diyos, hindi pinababayaan yung ating tungkulin pagkakatipon sa Diyos, hindi pinababayaan yung paggawa ng mabuti, hindi pinababayaan ng pag-ibig sa kapwa, lalo na ang pag-ibig sa Diyos. So lahat tayo nakapokus sa paglilingkod sa Panginoon. Gaya ng natin. Ayan, distraction, vs focus. Tayo nakafocus sa paglilingkod sa Panginoon. Buong puso, isip at lakas na nakatuon sa Diyos at sa Kanyang kalooban. May malinaw na layunin at hindi basta naapektuhan ng ibang bagay. Diyos ang sentro, Diyos ang una sa lahat ng bagay. Yung distraction, ayan, hindi dapat na maging sagabal sa atin, ano? Pagkakaabala, mga bagay na maagaw ng atensyon na naglalayo sa atin sa tunay na dapat unahin, ang Diyos. Maraming bagay ang maaring maghati ng ating atensyon, maaring maghati ng ating puso't isipan. Pero bilang lingkod ng Diyos, hindi dapat mangyari yun na yung mga bagay na pangsanlibutan ang siyang maging distraction natin, no? Kundi lagi nating ituon, i-focus natin yung paglilingkod sa Panginoon.
para tayo'y makarating doon sa pangako ng Panginoon. Parang halimbawa rin, yung magkapatid, si Maria sa kasi si Marta. Sino yung umupo doon sa kanan ng Panginoong Kristo? Nakinig siya ng salita ng ating Panginoong Kristo. Nakapokus yung kanyang isip sa pakikinig sa salita ng Diyos. Pakikinig sa salita ng ating Panginoong Kristo, si Maria. Pero itong si Marta, nandun sa distraction eh. Abalang-abala. Bagamat hindi naman masama yung ginawa niya eh. Gusto niya asakasuhin ng Panginoong Kristo, mga kailangan. Kaya nga lumapit pa si Marta sa Panginoon. Panginoon hayaan mo lang ba na pagsabihin mo nga yung kapatid ko na yan, si Maria, na tulungan ako. Ano ang sabi ng Panginoong Kristo? Sabi niya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Mas naging kalugod-lugod si Maria sapagkat nakikinig siya sa sinasabi ng Panginoong Kristo eh. Pero si Marta, aligaga sa maraming bagay. Ganyan din ng tao, di ba? Tayong lahat nandito ngayon, nakikinig ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos, ng banal na kasulatan. Pero, asan yung karamihan? Di ba? Kung ating titingnan, asan yung iba? Hindi kaya tulad ni Marta, na naliligalig sa maraming bagay sa sanlibutan? Kung itang ikukumpara, para tayong si Maria, nakikinig sa salita ng Diyos. Yun ang sinabi ng Panginoong Kristo, mas kinalugdan niya si Maria. Mas kinalulugdan niya yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Kaysa nandoon sa maraming kaabalahan sa sanlibutang ito. Imbis na narito, wala. So nandoon yung pinakita natin yung focus at yung distraction. Ganon din naman. Di ba si Pedro, nung lumakad siya sa tubig, nung una nakapokus siya, Panginoon, hayaan mo lumakad din ako papunta sa iyo. Lumakad siya sa tubig. Sapagkat nakita niya ang Panginoong Kristo lumalakad sa tubig. Gusto rin niya na lumakad siya, pupunta siya sa Panginoong Kristo. Sige, lumakad ka. Lumakad siya. Nung nakapokus siya kay Kristo, nakatingin siya kay Kristo, nakapokus siya, yung kanyang pananampalataya, nakakalakad siya. Pero nung magkaroon ng distraction, nagkaroon ng malakas na ihip ng hangin, sumabay ang alon, na-distract siya, nawala yung humina yung kanyang pananampalataya, unti-unti lumulubog. Pinakikita lang natin, kapag tayo nakapokus sa Diyos, nakapokus yung ating paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo maaano. Tutulungan tayo ng Panginoon. Pero kung ang mananaig, mga distraction, mga kaabalahan, maraming bagay sa sanlibutan ito, wala. Baka lumubog ka. Parang si Pedro na lumulubog noong natakot. So yun yung sinasabi sa banal na kasulatan. No? Kaya ang problema ay hindi yung kakulangan ng gawain, kundi kakulangan ng focus. Maraming ginagawa si Marta, pero si Maria, pinuri ang Panginoong Kristo. Maraming alon sa buhay, pero hanggang nakatingin tayo, nakapokus tayo sa Diyos at sa Panginoong Kristo, hindi tayo lulubog. Para ding isang sikat ng araw. Di ba? Pagka araw, nakasikat ang araw, yung bang araw na yung init dun sa labas, maglagay ka ng isang papel dun. Masusunog ba yung papel? Hindi. Pero subukan mo yung papel, kumuha ka ng magnifying glass at itutok mo doon, nakapokus yung magnifying glass mo doon sa papel, masusunog yung papel. Bakit? Kasi yung init araw, nakapokus siya doon sa magnifying glass, nasusunog doon sa papel. So, ganoon din. So,
kinakailangan, mahalaga yung tayo ay nakapokus sa paglilingkod sa Panginoon. Ang buhay ng lingkod ng Diyos, kapag kalat ang atensyon, bisyo, problema, sobrang alalahanin, magiging mahina ang bunga. Pero kapag nakatuon sa Diyos, nagiging makapangyarihan ang bunga. Kaya ano pa ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin? Namamagitan dahil sa atin. Roma 8:34, sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. So sa Kristo, namatay, nabuhay na muli, binuhay ng Diyos, nasa kanan ng Diyos, hindi siya natigil ng kamatayan o kabulukan. Siya rin ay patuloy na namamagitan para sa atin. Kaya ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay may pag-asa, kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya kay Kristo bilang tagapamagitan, ang tanging daan para magkaroon tayo ng buhay na buo at malapit sa Diyos. Sabi nga sa banal na kasulatan, kaya nga wika, si Kristo ay laging namamagitan para sa mga mananampalataya. Kung ang sino man wika'y nagkasala, mayroon tayong tagapamagitan sa Ama. Si Hesukristo ang matuwid. Ipinakikita na ang pagiging tagapamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay makapangyarihan. Nasa Kanya. Pinagkaloob ng Diyos yung karapatan na mamagitan, maging tagapamagitan natin sa Diyos. Parang isang lawyer din, di ba? Pagka merong kaso, meron lumapit sa kanya, may hingi ng tulong, yung lawyer ang siyang nagiging magiging tagapamagitan niya dun sa huwes para ipakita na siya ay walang kasalanan. Gagawin naman lahat ng lawyer, ng abogado, ang paraan para mapatunayan dun sa huwes na yung kayang kliyente walang kasalanan. Gagawin ng lahat. Gayon din naman tayo. No? Tagapamagitan natin sa Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo at Kanyang sasabihin sa Ama, sa atin na tayo'y tinubos niya. Kasama tayong tinubos ng Kanyang mahalagang dugo. Tayo'y wala ng kasalanan. Tayo'y bibigyan ng reward ng Panginoon. Kaya, ang Panginoon Hesukristo, siya ang abogado natin dun sa harap ng Diyos. Tutulungan tayo na makamit yung kapatawaran at ang buhay na walang hanggan. Ano ang pinagkaloob sa Kanya ng Diyos sa iglesia nang siya ay buhayin na maguli? Efeso 1:20 hanggang 23, na Kanyang ginawa kay Kristo na ito'y Kanyang buhayin maguli sa mga patay ay pinaupo sa Kanyang kanan sa sangkalangitan, sa kaiba-ibabawan ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng Kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, nakapuspusan niyang pumupuspos ng lahat sa lahat. Kaya ang Panginoong Hesukristo, ang pangulo ng lahat ng bagay sa iglesia. No? Sa spiritual at sa physical na kalagayan natin. Dapat tayong sumunod at manampalataya kay Kristo bilang ating pangulo sa iglesia. Ang ating buhay bilang iglesia ay bahagi ng pagpapakita ng kapangyarihan at kabanalan ng Diyos sa sanglibutan. Siya yung ating pangulo. Parang sa isang kumpanya, kung ating pinakamataas sa kumpanya, sa isang asosasyon, CEO, no? Yung Chief Executive Officer, siya yung pinakamataas na opisyal o namumuno sa isang kumpanya o organisasyon. Siya yung may pangunahing responsibilidad
sa paggawa ng mga mamahalagang desisyon para sa kumpanya. Siya rin yung nangunguna sa lahat ng mga departamento o sangay at tinitiyak na ang lahat ay nagtatrabaho para sa isang layunin o misyon ng kumpanya. Pwede nating iugnay sa pagiging Pangulo ng ating Panginoong Kristo bilang CEO ng lahat ng mga mananampalataya na may kapangyarihan at otoridad sa lahat ng bagay sa iglesia. Kung si Kristo yung CEO sa buhay natin, siya ang dapat na masunod sa bawat isa sa atin. Tayo'y bahagi ng kanyang team, ng kanyang iglesia, kaya ang buhay natin magkakaroon ng direksyon patungo doon sa langit. Ano pa ang kalooban ng Diyos sa mga taong namatay at nakakita ng kabulukan, ang katawan laman, bubuhaying maguli. So kung paano ang Panginoong Kristo binuhay na maguli, tayo rin naman. Unang Korinto 15:52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, so huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. So, yung pagbabagong ito, mangyayari biglaan. No? Walang nakakaalam. Sa isang kisap mata lang, talagang napakabilis at hindi inaasahan ng tao yung kanyang pagparito. So, huling pakakak, ang mga patay kay Kristo ay muling bubuhayin na walang kasiraan. Hindi na mabubulok tulad niya na mayroong maluwalhating katawan, hindi na bulok, tayo rin naman. Ganun ang magiging ating katawan. Ang mga buhay naman na babaguhin, yung abutang buhay, sapagkat pagparito niya, mayroon pa siyang abutang buhay. Babaguhin din yon ng isang katawang walang kasiraan. Diba? Yun ang mangyayari ayon sa banal na kasulatan. So, parang para din sa isang pag-upgrade, no? 'Di ba? Pagka yung device natin luma na, mabagal na, yung ating cellphone mabagal na, pero pagka ni-reboot, bumibilis. In-upgrade, bibilis. So tayo rin darating yung gano'n na para tayong ni-reboot, babaguhin, pero ang pagkakaiba talagang walang kasiraan, no? Doon sa harapan ng Diyos. Magkakaroon tayo ng isang maluwalhating katawan. Ano yung gagawin sa ating katawan? Babaguhin, bibihisan ng walang kasiraan. Babaguhin, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. So ito, ating katawan, tumatanda, no? Masisira, mauwi sa alabok, nagkakasakit, mamamatay, pero magbibihis siya ng walang kasiraan. Bibihisan yung kaluluwang nandoon, nakasubsob sa alabok, bibihisan ng bagong katawan, katawang panlangit. Hindi na siya apektado ng sakit, hindi na siya apektado ng pagkabulok o ng kamatayan. Ipinapakita nito na ang tao ay dadaan sa ganap na pagbabago sa muling pagkabuhay mula sa mortal patungo sa immortal. Wala nang kamatayan. No? Parang damit na luma, sira-sira na, lagunit na, pinilitan ng bago. At sino rin yung bubuhayin na maguli ng Diyos? Yung mga nangamatay kay Kristo. Yung mga unang nangamatay, o yung mga nangamatay kay Kristo, yun ang unang mga bubuhay na maguli. Nabasa na rin kanina, halos yan, ano? Yung mga nangamatay kay Kristo. Sino yung mga nangamatay kay Kristo? Yun yung mga naglingkod kay Kristo. Yun mga nagbigay ng sakripisyo, tinupad ang tungkulin sa iglesia, nakapokus sa paglilingkod sa Panginoon. Yun yung mga unang bubuhayin na maguli. Kung tayo naniniwala na si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli,
may katiyakan din na ang mga nangamatay kay Kristo ay unang bubuhayin na maguli. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga patay kay Kristo unang bubuhayin. Ang mga buhay ay sasama at aagawin kasama ng mga patay na binuhay. Magkasabay na sasalubong doon sa mga alapap upang makapiling ang ating Panginoon magpakailanman. No? Parang sa isang rescue operation, di ba, pagka nagkaroon ng malaking baha, may darating na isang helicopter, ano layunin nun? Para yung mga nandun sa bubong ng bahay na malaki na ang baha, makuha, ma-rescue. Ganun din naman sa pagparito ng ating Panginoon Kristo, mula sa mga alapap, bababa siya at tayo ay sasalubungin. No? Sasalubong tayo sa Kanya doon sa mga alapaap. Ano yung mawawalan ng kapangyarihan sa atin noon? Walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So tayo makakabahagi doon sa unang pagkabuhay na maguli. No? Meron tayong passes na eh. No? Wala nang kapangyarihan sa atin yung ikalawang kamatayan. Yun yung sa impyerno. Wala na raw kapangyarihan sa atin. So yun yung mga unang bubuhayin na maguli. Yun yung mapalad at banal. Sapagkat tayo'y meron ng tatak ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Sapagkat tayo'y pinagkalooban na ng karapatan tawaging mga anak ng Diyos. Yun yung ating passes doon. Parang sa isang, kung halimbawa merong isang okasyon, merong isang event, bago ka makapasok, merong ipakikitang card. Yung mga nabigyan ng VIP pass, yun lang ang pwedeng pumasok. Hindi pwedeng lahat ng gustong pumasok doon sa event na yun makakapasok. Ang tanging makapapasok yung binigyan lang ng paunang card, VIP card. So ipakikita mo yun para ikay makapasok. Kung wala ka nun, hindi ka makakapasok. Parang ganun din sa atin. Hindi lahat makakapasok doon sa langit. Hindi lahat bubuhayin na maguli, makakasama sa unang pagkabuhay na maguli. Ang tanging unang bubuhayin, yung mga banal, yung mga nangamatay kay Kristo, mga naglingkod kay Kristo, yun yung mga may tatak ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Yun ang papasok doon sa kaharian ng langit. Kaya, ang tanong natin, kabilang kaya tayo doon sa mapalad at banal na yon na makakalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Loobin nawa ng Diyos. Kaya ano pa ang dapat natin gawin upang mapabilang doon? Kailangan natin patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Kung tayo nagkakasala, nagkukulang, may panahon pa. Habang tayo may buhay, magsisi tayo, manumbalik tayo, patuloy na maglingkod sa Panginoon habang tayo may buhay. Manatiling naglilingkod at hindi pinababayaan yung ating mga tungkulin. Magtiis tayo hanggang sa wakas. Kaya hindi sapat yung alam mo lang yung aral, pero hindi mo isinasakabuhayan yung aral na iyong narinig, na iyong natutunan. Nandito lang sa isip mo, sa puso mo, pero wala sa gawa. Kinakailangan may gawa. Gaya ang sabi ni Santiago, pananampalatayang walang gawa, patay. Walang silbi. Kaya kinakailangan, pananampalataya nating gumagawa. Paano gagawa? Ginagawa natin tungkulin natin sa iglesia, sa Diyos. Alam natin, panahon ngayon, napakapanganib na, marami ng mga alingaungaw na mga digmaan, kahirapan, kaya alam natin, malapit na ang pagparito ng ating Panginoong Kristo. Kaya magsikap tayo na lagi nang maging karapat-dapat sa Panginoon na nagagawa natin ang ating tungkulin. Kaya sa ating aral, sa ating mensahe, ang taong namatay ay natural na dumaraan sa kabulukan
Ang katawan ay nabubulok, nagiging alabok, at nawawala ang dating anyo. Ngunit si Jesucristo ay binuhay na maguli ng Diyos, ay hindi nakakita ng kabulukan, sapagkat siya ay banal at may kapangyarihan laban sa kamatayan. Siya ngayon ay nasa langit, nakaupo sa kanan ng Diyos, at patuloy na namamagitan para sa atin bilang ulo ng iglesia. Dahil dito may pag-asa ang mga sumasampalataya sa Kanya. Bagamat ang ating katawan laman ay nasisira, darating ang araw na tayo'y bubuhaying maguli, babaguhin at bibihisan ng walang kasiraan. Ang mapabilang sa unang bubuhaying maguli ay hindi lamang tungkol sa paniniwala, kundi sa buong pamumuhay na nakasentro, nakapokus sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Iwan ng kasalanan at piliin ang tama araw-araw. Mamuhay sa pag-ibig at kabutihan. Ipakita ang pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Maging tapat hanggang wakas, kahit may pagsubok, huwag bibitaw. Hindi sapat ang salita lang, ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa gawa, katapatan, at pagbabago ng buhay. Kaya ang hamon sa atin ay manatili tayo sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo upang tayo mapabilang sa mapalad at banal na makakasama sa unang pagkabuhay na maguli at mamumuhay kasama nila magpakailanman. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat.